So, binaklas natin itong Sontal brand na carburetor. Ito ay in-install natin 2.5 years, almost running to 3 years na ito. During sa kasagsagan ng pandemic around 2000 and 2021 ito natin in-install dito sa STX 4-stroke na motorcycle. Ito ay specifically for STX na sukat. Ngayon, i-review natin ng konti at saka babaklasin natin ito at linisin. So, antabayanan nyo lamang ito. Yung ngayon, pinaka-obvious na issue nito since na-install ito ay itong choke nito. Hindi siya gumagana hanggang ngayon since nung start talaga ay walang silbi yan. So, kung bibili kayo nito, walang gamit yung choke na lever niya. So, tatanggalin natin ito para makita natin yung issue. Ito nga yung needle niya. Okay naman. Hindi siya pudpod. Yung sa ilalim, titingnan natin kung may mga bara-bara. Mamaya, titingnan natin in depth talaga. Kasi babaklasin natin isa-isa. Ito. Yung mga particles at mga dumi niya sa loob, ayan, i-drain natin unti-unti ang gasolina para ma-check natin. Titingnan natin kung ano nga pala yung mga dumi na dumidikit dun sa ilalim. So, ito ang Sontal na napakadumi. After 2 years, ayan, lalagyan natin ng penetrating oil pansamantala para medyo soften yung mga dumi niyan kasi hindi natin ito na palinis for ilang gamit na nandun lang sa ilalim. So ayan, nakikita natin yung mga butil-butil na galing ito na nandun sa palad ko at saka may galing ito dun sa gasolina na tumilapon. Ngayon, medyo matigas nga ito. So kung bara-bara lang ay talagang ang dami kung sa tao pa lang ito yung veins hindi makapagdaloy. So ayan, pinaprepara natin yung mga tools na pangbaklas katulad ng mga Phillips screws, flat screws at saka yung wrench na cross. So mga luma at mga rusted na mga tools na natin pero sobrang tibay nito kasi galing sa Japan. At so kahit itong penetrating oil, wala tayong WD-40, alternative na lang. Tinanggal ko na nga pala yung side cover nito, yung filter box niya. Tsaka may gasolina na rin na panghugas. Ayan, so tatanggalin natin isa-isa yung pinaka-main talaga ng mga screws na nandun. So, ito, ipapakita ko nga pala yung mga nandun sa loob ng carburetor. So, duda ko nito talaga is may tubig na pumasok doon sa tangke at pumasok doon sa ating air filter, sa ating gas filter na hindi siya na-filter masyado. So, baka probably sira na yung air filter. Anyway, ipapakita ko mamaya kung ano talaga ang nangyari dito sa ating carburetor at bakit yung hindi umaandar itong ating motor. So, sa pagka-ngayon, tanggal-tanggal muna. Medyo mababagal to. Pikpikin natin ito sa gilid para lumambot. Ayan, wala nang gasolina dito kasi naubos na natin at dinadrain na natin. So ngayon makikita nyo yung sediment na na-deposit doon sa pinaka-ilalim. Ayun, ang dami niyang mga rust na mga small particles. So para siyang binabahayan na mga bubuyog or mga langgam. At yan yung rason siguro
at doon yun namamahay ang mga rust, alikabok at kung ano-ano pa na galing doon sa ating. So ito yung floating na parang lungs, floating something, floater yung tawag siguro niya. Yung needle nga pala dito, baka dito yung may bura, may bara. So mamaya ay ating tutusugin yan kasi baka hindi siya umandar kasi hindi dumadalo yung gas papunta dito sa hose na ng ganyan, or baka talaga yung dito ay nabarahan na rin kaya hindi siya lalabasan ng gasolina doon papunta sa makina. So ngayon ay titanggalin natin itong pin na parang hinge kung saan ito yung nag-hold dito sa plastic na lungs na ito. Ay mag-ingat nga pala sa mga baguhan na magtatanggal katulad ko kasi may mga small parts na nakasabit dito. Kung napansin niyo yun, parang merong nakatusok dyan sa malaking butas. Yun ay parang may pin. Tsaka dito, check natin, daming ang mga sediments, mga deposits. So, ayun, huhugasan natin ng Sprite, ng Mountain Dew. Ano pala yun? Unleaded na gasolina. So, gagamitan natin ng paintbrush para mapadali yung buhay natin at para mas makakalusot kesa gamitin natin ang daliri. At saka napakasakit din ng gasolina, lalo na pag medyo ididiin mo, lalagyan mo ng pressure papunta dun sa ilalim. At saka medyo malaki din ang daliri natin, hindi makakalusot dun sa mga ipit-ipit na mga parts ng carburetor natin. So ang gagawin na nga pala natin is uunahin natin yung ilalim. Yung nasa labas ay mamaya na natin lilinisin yan. So yung pinaka-inner, yung mga in between, yun ang ating lilinisin, lalo na yung mga nagtumitigas na parts ng tumitigas na mga gasolina katulad niyan. So para siyang mga berry or mangosteen juice na tumitigas. So pag nadadaanan natin ng brush at nababrush natin with gasoline ay lalambot yan at madali na lang matanggal. So dito naman sa ilalim ay ating kukunan ng sample. So ayan, makikita nyo kung gaano siya kalaki itong butil na ito na nakuha ko. So normal talaga na magbabara itong ganitong type. Alam niyo naman kung gaano ka-thin at kanipis yung gasolina na dadaloy. Pag nasabayan ng mga ganito, ng mga sediments, medyo mukhang parang bato or gelatinous na yung consistency ng mga butil-butil, ay para ring mga nerves at saka mga arteries ng puso natin at saka mga ugat ng katawan na hindi talaga normal yung magdadaloy na dugo. Dito rin sa ating carburetor ay dapat na talagang linisin ito. So ayun, binabad na natin ito ng gasolina at saka may steel brush tayong gagamitin para naman yung mga gilid-gilid niya ay matatanggal, pati yung mga kumapit na mga kaluluwang buhay nung unang Pasko pa.
Matapos nating tusok-tusukin ng brush ay ito namang pin ang gagamitin natin dito kasi medyo mas malaki ng konti itong butas na ito. So para naman ay mayroon siyang tatagos, pero sa tingin ko hindi siya lumalabas yung gas. So siguro meron talagang bara dyan. Paulit-ulit ko na siyang nilulunod ng gas. Ayaw niyang tumagos. So ayan, malinis na sa loob pero yung dadaanan ng gasolina ay hindi pa. So itong floater ay lilinisin din natin bago natin i-install ulit doon sa ating carburetor. Ngayon naman, pag-ingatan nyo yung mga ganitong mga bullets or pin kasi ito ay magkasunod doon para ito yung parang nagdadala ng spring at ipapasok nyo dyan sa loob kasama yung pin nya. Pansamantalang pagtuunan mo natin ng pansin itong tool na ito. Kung hindi familiar sa inyo ito, hindi kayo ultimate or legit na mga restorer or mga taga-tinker ng motorsiklo or bisikleta or kung ano-ano man na mechanic. Kung meron man kayo nito, alam nyo na kung anong gamit nito. Napakahalaga nito sa hindi mga dentista. Primarily, gamit ito ng mga dentista kasi ito ay pang git-git doon sa mga ngipin, parts ng mga ngipin. Pero kung meron kayo niyan, napakahalaga ng tool na ito. Ito ay sa mga dentista at sa mga orthodontist at napaka-legit nyo na taga-tinker ng mga motor or mga makina kasi sobrang galing ng tool na ito at very very useful kung ikaw ay tagahanga ng motorsiklo. Hindi ka dentista pero kung meron ka nito ay ewan ko na lang sa iyo. Ngayon ay uunahin natin itong pin bullet na ilalagay natin pabalik dun sa kanyang lalagyan na butas. At saka itong floater naman ay isusunod natin together with the spring na kung saan kaya nailagay yon ay hahanapin ko pa dun sa baba, dun sa tray. Buti naman at nakita ko ito agad kasi napakaliit lang at ayan, madali lang naman siyang ikabit talaga. Yung spring lang talaga naman dito, yung medyo masela ng konti. Nung binalik ko naman itong pin at saka yung spring tensioner niya ay madali lang naman kasi gamit ko na naman itong dental tool na ito para mapadali ang buhay natin. At saka yung pin, yung needle ay binalik ko na naman pin gamit ang pangpupok na tool na ito, special tool. At muli nating ibabalik yung cover niya at pati na rin ang mga screws nito. Pagkatapos nating higpikan lahat ng mga screw nito ay bultahan na naman natin itong steel brush natin. Dito muna tayo sa maliit na parte, bahagi ng brush at saka yun kikiskisin natin yung mga nasa gingi-gingi na mga dumi. Gamit itong gasolina ay papalambutin natin ng bahagya itong mga kumakapit at tumitigas na mga dumi ng kahapong nakaraan. Kaliwang bahagi naman ay ating itatry na tutuusin ito. Magtutuos tayo sa choke na ito gamit itong long nose plier at iikot-ikutin natin bahagya itong choke kasi hindi na magagamit yung lever niya, medyo malambot at napakatigas nitong choke. Pero ang nangyayari, hindi ko na lang ito ibabalik.
Ngayon, ipapakita ko na naman kung gaano ka-useful itong dental tool na nakuha natin sa mga dentist. Ngayon, medyo malinis na ng konti ito. Nahugasan natin at saka may mga tago-tago na lang na selected areas na nandun. So, ibabalik na natin ito dito para siyang puso talaga na siya yung magdadala ng gasolina papunta dun sa makina galing dun sa tangke yung gasolina. So, itong filter ng gasoline pala, titingnan natin. Ang gusto ko sana dito ay babaklasin. Tinitingnan ko ng maigi, napakarumi at saka dun sa loob niya ng ma-check ko ay medyo meron na nga siyang mga deformation. So, failed naman yung ginawa natin na pagbaklas niya ng pisilin ko ay unti-unti siyang nagka-crack. So, hindi na to talaga advisable. So, ngayon, ibinabalik ko na lamang ito. At medyo nahirapan ako na intindihin yung connection niya kung saan ba dadaloy dyan sa mga butas na yan yung gasoline. So, ngayon, ibabalik muna natin itong mga side covers niya. Medyo complicated ng konti kasi first time natin itong ibabalik ang mga air filter box niya at nalalagas na nga pala dito sa metal na ito ang foam niya. Pero merong DIY ako nakikita na okay para dito. So sa next na video natin ipapakita kung ano ang DIY sa filter na ito. Yung foam na gagamitin sa ngayon, itong spring muna ay ibabalik natin para naman ay magkaroon siya ng para hindi mawala atong mga lahat ng mga parts. So ibabalik lang natin ito, ganito lang kasimple. Pero kung first timer ka ay dapat mong malaman kung saan ito exactly ibabalik at pati na rin yung hose para papunta dun sa filter box na galing yung air sa carburetor. So gamit na naman itong dental tool natin ay ating lilinisin ito. At yon, masarap maghimas-himas at maggigit-git na sa mga gitna-gitna at magbabrush. Masarap ang pag-process talaga ng paglilinis kasi napaka therapeutic. So kung kayo naman ay nai-enjoy nyo ang mga ganito na mga proseso, ay gawin nyo kasi nakakaputi talaga ng kalusugan natin at pag-iisip yung mga ganito na mga process ng pagtitinker ng mga motor. So, ayan, ibinabalik ko na. Hindi ko na lang pinapakita yung clip nun. So, yung bolt nito ay hihigpitan ko na dun sa taas at pati din na rin dito sa baba. So, yung gagamitin nyo ay ang ganito na mga wrench, Y wrench, or kung may single socket kayo ay pwede din. So, tamang-tama lang na higpit, huwag masyado na masubrahan para hindi siya mag-round yung mga bolt nyo. Pati din dito. So, ayan, napaka-basic na lang ito. Lahat naman siguro ay makakagawa nito kahit na mga bata na mga baguhan ay makakahigpit ng mga tornilyo. So, titiklopin ko na ang aking bibig para ma-enjoy nyo hanggang sa huli yung sound ng actual ito. Prom. Curse. Maraming salamat.